Ilang barko na naman ng China na mataan o nakita na naman nagkukumpulan sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Napakakulit talaga nito ng mga incheck na to, no? Bakit ang kukulit nito? Di ba nagkaroon na ng ng pag-uusap ang China at ang Pilipinas tungkol sa para paupahin o kumbaga tigilan na ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero nag-uumpisa na naman, no, lalong tumitindi itong mga Chino, no. So, biro mo naman, no, nagkukumpulan na naman yung mga barko nila sa Ayungin Shoal. Ang kukulit talaga. So, itong bibigyan natin ng reaction video, no. Itong tungkol sa West Philippine Sea. Ito yung mga maiinit na balita sa ngayon. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please guys like and subscribe na lang muna sa ating channel bago tayo mag-umpisa. And also, paki-subscribe din kay News Everywhere, no? Sa kanyang video to na ating bibigyan ng reaction. Okay? Umpisa na natin. Sa ganun, makunyatan na natin itong itong mga Chino na to. Pahupay ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan po ang bagong direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines. Sa kabila nito, hindi naman daw hahayaan ng AFP na mabuli ulit tayo ng China habang dinidepensahan ang ating teritoryo. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Ayan na naman. Ang sinabi ng Armed Forces of Philippines na hindi na raw magpapabuli. Walang natin Sige, diretso pa natin. Nagkukumpulan na naman ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Base yan sa satellite image na nilabas ng maritime security expert na si Ray Powell. Bukod pa yan sa tinaguriang monster ship ng China na huling nakita sa layong 600 meters mula sa ating BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Una na ring namataan ng monster ship sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre sa kabila ng banta ng dumaraming barko ng China. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Tira mo, tignan nyo Napakukulit nito ng mga Chino na to, no? Parami na naman yung barko nila sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal. So ano ibig sabihin nilang sabihin? Sa kabila ng pag-uusap ng Pilipinas at China na pahupain daw ang tensyon sa West Philippine Sea. Anong ginagawa nila? Ba't nandyan na naman sila? So talagang hindi yata sincero sa pakipag-usap ito ng mga Chino, no? Talagang hindi na dapat talaga. Kung ako yan, hindi na dapat makipag-usap, no, sa mga Chino. So, pwede rin kayo mag-comment yan, mga guys, Ang Armed Forces of the Philippines na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, sinabi ng Pangulo ang direktiba ng pulungin niya ang pinakamataas na opisyal na militar kanina. Ilang araw lang din yan matapos ang pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas sa China. Batid naman daw ng Pangulo ang hirap ng mga sundalo sa pagdepensa ng ating teritoryo at ang pagpipigil nila kahit gusto na nilang lumaban. Tulad na lang na nangyari noong June 17 sa Ayungin Shoal kung saan tinutukan ng patalim. Ninakawan ng armas. At may sundalo rin tayong naputulan ng daliri. Sa kabila niyan, ayon sa AFP. Tignan nyo naman, Talaga nagtitimpi lang ating mga sundalo kasi nga, yung mga sundalo natin, Armed Forces of the Philippines, ang alam ko, meron talagang sinusunod na chain of command. Once na sinabi ng Commander-in-Chief na si Bongbong, wag lalaban at kailangan maximum tolerance. Kasi talagang ayun ang sinusunod nila ng mga sundalo. So talagang nagtitimpi lang. Yung mga sundalo natin Pilipino, alam ko matatapang yan. Nagtitimpi lang yan. Kasi nga, chain of command ang kailangan dyan sa mga sundalo. Hindi basta yung kung ano yung feelings mo, ayun ang gagawin mo, hindi yun. Hindi naman civilian yun Civilian minded yun. Ito, mga ang alam ko mga sundalo may sinusunod na kumbaga chain of command. So kaya hanggang dyan lang sila, hindi sila lumalaban. So ewan natin kung itong susunod na RORE mission Sige, tuloy pa natin. Hindi sila papayag na mabuli ulit tayo ng China sa mga susunod na resupply mission. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. Yun. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Yun. Hindi po yung lalabis. Tama. Kung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. No?
Ayon naman sa AFP, Ayun na. Ayun na, may utos na si AFP Chief of Staff, si Romeo Browner. Nalalaban daw. O kung anong ano daw, kung anong ginawa ng Chinese sa mga Philippine sundalo, ganun din daw ibabalik. Ayun na, ayun ang bagong direktiba ng ating Armed Forces of the Philippines. Ha. Tingnan naman. So titignan natin, abangan natin sa susunod na RORE mission kung magkakatagaan ng itak to. hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang resupply mission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Umapila na raw sila sa China na maibalik ang mga ninakaw na armas. Sinisingil din nila ng 60 million pesos na danyo sa China. Wow, 60 million din na sinisingil ng Pilipinas ang China doon sa mga damage na dinamage ng China Coast Guard doon sa mga ating mga rubber boat. Ewan natin kung masisingil ng ating gobyerno yung China, no? Sa paninira sa mga gamit at bangka natin, pati na ang ginastos sa pagpapagamot sa sundalo natin na naputulan ng daliri. Samantala, nagtataka naman daw sa Browner sa inilahad kamakailan ni Senator Amy Marcos na tinatarget umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa Pilipinas. Ako po mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets. Ayon naman kay National Ayun, may na yan yata. Meron daw balitang, ito si Senator Amy Marcos ha. Ang sabi meron daw mga meron siyang nakitang balita na tatargetin daw ang Pilipinas ng hypersonic missile. Ewan natin, no? So, okay, pwede rin kayo mag-comment yan, mga guys. Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, makikipag-ugnayan sila kay Senator Amy dahil wala silang alam na anumang banta sa seguridad ng bansa. Itinanggi naman ng China ang tungkol sa hypersonic missiles. Hindi raw nila alam kung saan nakuha ng Pilipinas ang naturang impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Daming lumalabas na mga marites ngayon, no? Ayan, lumabas na marites. Ewan natin kung totoo yung sinasabi ng ating mga na may nakaabang na raw sa Pilipinas, hypersonic missile. So, parang na lang, no? Abangan na lang natin kung totoo. Kaya nga nagre-reaction tayo, komentaryo dito sa mga nangyayari, sa mga mainit na balita dito sa West Philippine Sea. Okay guys, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Nang sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga netizens. Okay?